West. So paano ba yung performance nila dito sa game na to? I mean, yes, 3 games ang Karaos Esports. Pero pagdating naman nung APAC Series Spring, well actually talagang nagwala sila dun eh. I mean, second place sila dun eh. Oh, grabe. And when it comes to the map bans and picks right now, actually, Mexico, ang una nating makikita dito, it's a Cara House pick, which is a map pick na hindi natin nakita during the time we had the spring series. And this time, it's gonna be pulled out next to Ankara na pinili ng Knights dito. Para sa decider map, nandyan din ang port. This is gonna be really interesting kasi sa totoo lang, this is gonna be the first time nga rin talaga na laruin din ng Cara House Esports sa tournament na to itong Mexico. So at least new variation, new strategies na pwede nating malaman, na pwede nga natin makita para i-apply natin sa mga games natin. And for the side naman nga dito nga ng for a Knights, talagang napaka-interesting din kasi dito sa tournament na to, pareho silang first time lalaruin ng Mexico. So ano ba yung mga gagawin nila dito sa mapa na to? It's gonna be, they're gonna be really aggressive or probably nagsiset muna sila ng magandang pacing ngayon, or it's just talagang didire-diretsuhin nila tulad ng ginagawa ng Knights ngayon. It's a lot of control or push and pull pagdating dito sa specific area na to. Talagang kailangan mo makakuha ng magandang spot. Maraming smokes ang pwede mong madaanan kung sakasakali man. And we're gonna be probably seeing more default play habang kinikilala pa nila ang isa't isa. Kailangan nila makilala nga dito kasi isipin mo, si Rambo, naka-sniper na siya. Magulat ka. Magulat ka kung si Rambo nag-machine gun na pero ngayon sniper muna siya. Kalmado lang sila though, but for Karaos Esports, for me, Bessie, kumbaga, getting to know each other stage. Tinetest lang nila kung paano ba yung mga gagawin dito ng Knights. Kasi I mean, yes, napanood nila yung kalaban nga nila yung Pacific Macta, pero hindi pa nila alam na yung feeling na maglalaban na sila na pare-pareho na sama-sama. Walking stage it is para sa kanila. Flash, walang kasunod. It's more of a deterrent para sa side dito ng Cara House so far, pero may damage na pagdating kay Lucas mula sa nade kanina. A flash or rather, a smoke being prepared pero may napitas ng isa. 1-to-1 trade lang para sa dalawang team. Yun yung sinasabi natin na HDZ, one of the strongest talaga na sniper dito pagdating natin sa Knights na syempre sa buong liga na to, pero mukhang nababawi na agad na CRH yung mga nakuha nga sa kanila. Pinagkita ko 4 versus 3 already. Si Kiko at si MKZ, super low on HP. Pero paano nila gagawin to? 50 seconds to the clock mga tropa, pero si Pietro nakaisa na. Make it a 3v3. Pero in terms of HP, lamang pa rin ang Cara House. Home setup, the kill, settling in mula nga dito kay Shady. It's a 3v2 at dun pa sa dalawa na very low on the HP mula kanina. Rambo change para sa kanyang barrel dito. It's gonna be the M4A1 this time around. Kiko and syempre si MKC nakaabang na lang kung kailan nga ba sila yung entry. Crossfire has been set pero hindi talaga enough yung HP para sa ganong kalaking mga damages. Doon nga sa pinakita nga ng Knights dun sa earlier stage nga ng first round natin, tinry nila na maging aggressive, tinry nila makakuha pa na mas maraming control to catch these players off guard. Pero ngayon, medyo mag-hold back muna ata sila. Inaantay na din talaga na makapasok na and maubos nga itong mga smoke, then after nun talagang papasok na sila. Pero in terms naman, sa positioning nila, medyo talaga tinatapatan nila, nilalabanan talaga nila. In terms naman sa nades, mga tol, si Kimbom na tamaan na, pero si HDZ, with that na kailangan talaga siyang mabuhay para ma-pick off niya yung mga kalaban niya, sobrang low na niya. Still, he has a sniper. So, at least, kahit papano, maliliit na angulo lang ang kailangan niyang bantayan dito. And he can still manage to pick up a kill here and there kung sakali man. Pero kailangan niya ng magandang timing kung sakali as well. Kimbom, halfway HP para sa kanya. It's a little bit quiet along the maps. Pero naghahanda lang tong Cara House kung kailan sila aatake pabalik muli. Yeah. Trying to set up the pace. Trying to catch that opening. Trying to pick off one lang dito sa side nga ng Karaos Esports. Pero eto na, yung mga nades dito nandyan na, yung mga smokes nila, yung mga lineups nila binabato na. Pero in terms naman din sa nades, binabato nga ng Knights, tumama nga sa isa, tumama na naman kay Kimbo mga tropa. Pero Shady just trying to wreak some havoc, trying to gather damage na dito sa side nga ng Knights, trying to bombard them with all the utilities nga na meron sila. Pero yung mga players dito ng CRH, medyo nag-switch ata dito, all the way from A, diretso na. Pero maganda rin position dito ang Knights ha. Maganda yung
body system yung pinapakita nila at sobrang dikit-dikit sila para maganda yung trading potential nila. Mid is definitely in contest mula sa mga players natin dito. Ang Knights nagtatago lang sa likod ng mga Ecoms as well. Hinahanap lang nila yung perfect opportunity. Alam nilang kailangan pumasok pa rin ng Carahouse in the end. At ito na nga, yung entry na gusto nilang ipakita. A double kill mula sa team ng Carahouse opens up a lot of opportunities para sa kanila. And the one last kill mula kay Rambo will secure the round. Kahit gaano kaganda yung body system na pinapakita dito ng Knights, it's just yung team play na meron dito ang Carahouse na hawak-hawak din nila eh. Sabay-sabay sila nagpo-push at hindi yung dry pick Talagang meron talagang kakibot yung flash talaga for them to get that push na walang kaproblema. But for the side of Knights, kailangan nila makabawi dito. Once na makuha na ng Carahouse Esports yung perfect pacing nila, yung groove nila in order for them to push in, and mas snowball nga yung momentum nila na sa taas, mahihirapan dito ang Knights pagdating sa dulo. Sa tops, merong hinahanda ang Carahouse dito kung sakasakali man. Unang smoke para sa kanila. Para sa doors na to. And MKZ nakaabang sa magandang posisyon. No one checked so far dahil sa smoke na yan. And they managed to pull off a 2-kill advantage against Carahouse so far. Good cross. Pinakita nga dito ng Knights na hindi nila pinapasok dito ang Carahouse. Ganun nila kakasimple. But now, Rambo finding that pick-off that he needs. Kiko, medyo open ata siya pero missing that shot already. And Rambo, low on HP. At least maganda yung reaction play na pinakita dito ng Knights. He goes for a reposition. May sumisilip dito sa smoke na to pero hindi pa nila makita so far. Isang smoke na naman para takpan kung sino man ang gustong dumaan. It's still no contest para sa side ng Carahouse when it comes to mid-control. Overtaken na to ng Knights for now. Mapupunta ata sila sa spawn to Waters. Maghahanap ng butas pero with 53 seconds remaining. It's gonna be really difficult for them to puncture in sa side nga dito ng Knights. Pero malay mo makabawi pa. Utility play lang dito sa side nga ng Knights para mas mahirapan pa ang Carahouse Esports ngayon. Pero Lucas dire-diretso na. He's gonna fall down to the hands of Pietro. Pero si Rambo buhay pa on a 1v5 scenario. This is gonna be really difficult. Napakahirap na to mga tol. Pistol gamit mo and an paano mo ipapuncture ito? Paano mo sisiraan ng Great Wall of Knights kung lahat sila kompleto pa? Best feeling ko, si Kiko, first name na to, Francisco. Oh. Di ba usually ganun lagi, di ba? Nakakapatay pa, nakakahanap pa ng kill si Rambo dito. But it's already a done deal. Ika nga, pagdating sa round na to, not really a plant. C4 has been dropped. Hinahunting siya ng mga miyembro, to say the least, ng Knights. Pero hindi nila ibibigay yung final kill. So it really doesn't matter. It's 2-1. Knights winning that round. Actually, nasa isip ni Rambo doon, papagandahin ko na lang yung KD ko. Oh, para magandang stats natin mamaya, guys. Pagandahan na lang ng stats. O sige, habulin niyo ako, ubusin ko kayo. Pero at Malay least, mo, di ba? May mga teams na over-excite. Lahat sila napapapush. Oh. And yun yung ginagawa nga ng Knights kanina. Pero pagdating naman dito, si Pietro nakabawi na, si Shady nawala, si El Capitan mga tol. Talaga bigla nang nawala rin talaga. Pero Pietro, with a 2K already, bumabawi pa siya. 3 versus 2 right now. Oh no, si MKZ, super low on HP. Kiko, bumabawi pa dito kahit papano. Pero yung side nga ng Carahouse Esports, papunta na sila sa A at saka sa B. Pero diversion play lang ito ginagawa nga ni Rambo. Kasi si Dola nasa A na. At yun na nga, si Rambo nakapitas pa ng isa. Forcing them to do a 2v1. Si Francisco na lang ang natira. C4 planted towards B. Kiko, ikaw na nga lang ang natitira dito. Magkahiwalay pa naman yung dalawang miyembro ng Carahouse. Still, baka mahuli pa yung lurk kahit papano. Rambo repositions himself. At least magkasama sila at magkahiwalay. Pero meron silang spot para ipitin kung sino man ang dumaan. Kiko already spotted out. Yun na nga, yung retaliation mula kay Rambo. Na-secure pa rin yung kill and Dola. Siya pa rin ang tatapos ng round na to. Actually, magandang move din na pinakita nga ni Dola, 'di ba? Para magbukas ng opening dun sa isa para siya yung mag-swing para mabuhay lang siya. Pero ang problema, hindi alam ng Knights kung nasan ba si Dola. And with that perfect opportunity for him to swing, talagang kuhang-kuha na agad ni Dola. But for Carahouse Esports, at least yung aggression na pinakita nila, naubos agad yung mga players nga sa A. Nagkaroon sila ng opening papuntang B at magandang opening nga to kasi lahat ng players ng Knights halos silang lahat is nasa A.
Alam nilang hindi nila madaanan yung mid eh. Hindi nila makuha yung control. But so far, nakakakuha sila ng magandang opening pagdating sa water and might be trying again or they might be trying that specific play again. Let's see kung ano nga ba magiging solusyon ng Knights dito dahil so far, it's a stack. Heavy At stock sila na ilaw. talaga. Heavy stock talaga papuntang A mga tol. Pero sabi ng Karaos Esports, mag-aantay lang tayo ng pick-off dito. Play for picks lang. Sobrang contact play talaga ang pwede natin ipakita. Then with that perfect opportunity for us to get that sound cues na ginagawa nga ng Knights. Pagkatapos nun, tara, utility play na. Pasok na. But for a Knights, it's just them na talagang sobrang, like what you've said, sobrang stuck sila. Para kung saan man pumunta dito yung Karaos Esports, sama-sama lang sila. They move further back. Yung tatlo kanina, nasa waters nag-aabang. Instead, they go around and go back to their teammates. Parang A-site ata ang pinupunto dito ng Kara House for now. Gusto ulit atang mag-mid contest ng mga players natin from Yeah. Kara House. How will On Knights answer this? That's the question. You wouldn't know naman talaga kung ilan yung players nga dito ng Knights papunta sa A, pero wala silang idea na 5 pala lahat sila nandito na. Pero except dun sa isa, which is si Pietro, is finding that perfect kill nga pwede kami pumunta nga sa mid. Pero at the end of the day, Shady nakadalawa na. At yung mga ibang players dito ng Knights, Diyos ko, talagang delikado to kasi wala silang idea na yung mga players ng Karaos Esports, lalong-lalo na si Shady, umiikot pa to get that pick off already na kailangan nila. 4 versus 3, may tara 4v2 kasi si MKZ, Diyos ko, na bomba pa ni Rambo. Kiko ang nawala, Pietro lang ang natitira. Medyo malayo pa siya kasi nga nasa B siya pero nakita na siya. Pietro will catch one already. Kaya pa niya i-clutch to kasi nga si Kimbom super low na. Pero Rambo nagbabantay, nag-aantay at yung bomba hawak pa ni Kimbom ngayon pero di na kailangan i-plant kasi mapapatay nila si Pietro. Will get that kill again. 4-1 mga tol. On Knights, kailangan nila makabawi. Nagiging impatient na rin sila sa pag-aantay against Kara House, honestly. They've been already repositioning a lot. And this mid-control, sadyang nanalo din yung Kara House dun sa mga pre-fire through the smoke. And Shady getting a lot of kills as well. So, for Kara House, it's a matter of just making sure each and every round, meron silang trade-off dahil Yeah. nagsastack din tong mga players ng Knights. For Knights, they really love A na talaga nakikita nga natin dyan. But for Karaos Esports, kino-contest nila na kahit marami kayo dun sa A, tara lalabanan namin kayo, uubusin namin kayo, sisirain namin yung Great Wall nyo. And actually, kailangan din talaga makapag-lurk na maayos yung Karaos ngayon for them na mas ma-open pa yung isang site, lalong-lalo na yung nasa B, which is si Shady, yung nagko-call nun if ever. But for Karaos Esports, okay, tulad ng ginagawa nila sa entirety ng tournament na to, mag-antay, magbantay, at makinig kung saan ba kami pupunta. Least they do have is that anti-flank mula nga kay Shady and possibly space being open for them as well. Dahil so far, yung pressure talaga na binibigay ng Knights dito, especially with that kind of stack towards a site, medyo mahirapan silang makahanap ng opening ng entry, ika nga. Sumasakto yung timing sa mga times na umaatras na rin kasi yung ibang players ng Knights dito trying to understand and pinpoint saan ba magpa-plant. Yeah. Medyo talaga nauhuli agad sila bigla-bigla. Pero but for Karaos Esports,
isang mid, may isang B control. It's just a matter of time. 40 seconds remaining para ma-plant tong C4. Maganda pwesto ni Kiko. Hindi niya binarel. Trigger discipline lang daw. And the shot finally comes in. Isa ang mawawala for the meantime. Pero itong mid to B nila, si Beck, siya ang kailangan makapatay. He actually secures one more kill here. It's a 3v2 scenario. Rambo through waters. Dadaan. Si Swing. Rambo mapapa-atras. Masakit yung damage. Pero buhay pa. 15 seconds remaining on the 2v2 right now. A is open. Pwede nga silang pumasok dito. Hawak-hawak si Kimbo nga yung bomba. Pero nga silang idea. Si Kiko nandyan na. Make that a 1v1. 9 seconds. May oras pa siya para i-plant nga yung C4 ngayon. But it's all up to Beck kung paano mababawi ito. Versus M4 na pwede nga talaga ipakita ngayon. Pero yung mga players nga dito ng Cara House Esports, handang-handa sila with an Omen with a kill by Rambo! Akala natin delikado ang CRH pero hindi pala. Kitang-kita niya yung kalaban niya na nasa harapan niya. Nakakahanap pa rin talaga sila ng buwelo dito kahit papano. For Cara House, it's a 5-2. Mid na naman para sa kanila. So far, hasn't been working out para dito sa side natin, para sa GR side. Pero let's see kung ano nga ba ang magiging scenario. Ubus oras, Bessie, yun ang nasa isip ng Cara House Esports eh. Matinding ubus oras na kahit anong... for a Knights, of course, syempre hindi naman talaga nila alam din exactly na talaga mag-i-rin sila or mag-BB. So kumbaga, go with the flow lang din sila dun sa pwedeng gawin nga ng mga kalaban nila eh. And for the side naman ng Cara House Esports, despite of them, nalulugi na, Diyos ko, nakakabawi pa. Forcing themselves to push that 1v1 at nananalo pa sila. But for Cara House Esports ngayon, it's gonna be, I think, tulad ng ginawa kanina, ubos oras muna. Hanapin na magandang pacing, hanapin na magandang opening. Then after all the utilities, binabato ng kalaban nila, tara, pasok na. Kasi in terms of utilities, Bessie, halos wala pang nababato ang CRH. Actually, isa lang. Need lang ni Kimbom. Yun lang. Ubusan oras yung laruan dito. Well, you're playing against a European team. Expect mo na magbabago yung playstyle talaga na nakikita natin. They've been showing a little bit of aggression when it comes to mid control, yes. Pero look at how they're positioned right now. It's more on the defensive side this time around. Maganda yung sinet nilang crossfire dito. And MKZ, makakadalawang kill siya. Ganun lang kabilis para completely ma-wipe out ang Cara House. Actually, binato rin talaga ng Cara House yung lahat ng utilities nga nila for them to go A. Pero it's just heavy stack pa rin talaga sa A eh. Matindi yung stock talaga ng Knights. It's just they know it already na talaga mag-A lagi ang Cara House Esports nga dito. At good read for themselves na nakuhuli nga nila. Pero iibahin ang katamo nila yung playstyle nila mga tropa kanina. Heavy stock sila pero ngayon magpupush sila. Pero sa push na ginawa nga nila, si MKZ yung nawala at wala pang bawas sa Cara House Esports kahit isa. Pero for themselves, yung Cara House ngayon, in terms of utility play, wala pa silang binabato kahit isa. Ubus oras, then after nun, pasok ng utilities, then papasok sila sa loob ng site. But for a Knights ngayon, mapipigilan ba nila yung pwedeng gawin ng Cara House? Double stack B, double stack A. Mid, medyo nagbabantay dito. Si BQ lang. Tignan natin kung meron siya mapipitas. Nagpi-pre-fire lang din siya, making sure, letting them know na may tao dito na nag-aabang, knowing na solo play para sa kanya to so far. Pero unti-unting gumagapang itong mga players ngayon ng Cara House. Let's see. Kiko and Beck, maganda yung crossfire nila dito if ever talaga pumasok sila pero kailangan pa nila ng isang player doon lang talaga sa may harapan para maganda yung sandwich na pwede ipakita nga ng Cara House ngayon. Pero in terms of utility play, nandiyan na flashes, nades, smoke talaga lumilipad na. Kiko and Beck trying to reposition already at nakadalawa pa si Kiko ngayon, mapipigilan ata niya pero yung Shady nakabawi ng isa. Shady is not yet over, si Beck nagbabantay pa doon lang talaga sa may house pero yun nga lang, Lucas nandiyan na with that kill already, putting it out 2v2. In terms of HP, lamang ang Knights pero yung C4 nandiyan na. Pero that is Rambo failing to get yung diversion nga na pwede nang gawin. Pero in terms of flashes, binabato ng Knights to. Hindi pa nila napaplant yung bomba pero Lucas mag-isa na lang siya at dalawa pa yung kalaban niya. Nag-aantay lang siya. Nagbabantay dun sa dun sa may backside pero just trying to bait out yung pagpa-plant niya ng bomb para mag-push yung mga kalaban niya. Pero alam nila na sobrang low na ni Lucas. Ipupush na lang nila. Grabe yung pressure na naibigay din talaga dito para sa side ng UNK ngayon. So far, in that 2v1 scenario, they just played it perfectly.
nagpe-fake tap pagdating sa C4. Oo, but in the end, only takes a little bit of time para malaman mo na hindi natuloy yung plant na yan. Ngayon, magsaswap tayo ng sides. This time, kailangan naman ng Unnice na sila ang makahanap ng butas against Cara House that has been showing pretty great strengths pagdating doon sa BL side nila kanina. For Cara House Esports, ganun din pa yung playstyle nga na ipapakita nila tulad ng ginawa nila ng Unnights. So we're gonna get to see later on kung ganun naman talaga. Pero yung Unnights ngayon, sama-sama lang sila. Pero Rambo will catch one already. Pinapakita nga ni Kimbo will catch one. Rambo with a 2K already. Pero yun nga, it took them 2 persons lang para maubos nila yung 4 sa players nga na Unnights. Beck, the only man remaining on a 1v5. Can he do this 1v5 clutch na wala pang nakakagawa? Sa to. At nung Apex Spring din. Pero we're gonna get to see if ever kaya pa ba niya. He's super low right now, Bessie. In terms of utilities, walang-wala na. May nade pa si Rambo ngayon. Actually, isang nade na lang si Beck at patay na siya. Gusto na bawasan pa sa pag-drop na yun. Pero nga lang, Kimbo will get that kill instead. 6-4 already. Bumabawi pa. CRH, ito na nga yung rounds na nakikita natin, especially here on the GR side. The strength in numbers and making those trades happen, showing they're the powerhouse of Vietnam. Tingnan natin kung ganun pa rin ba. A little bit of a pressure pagdating sa mid-control. Nanggagaling din mula sa Knights. Pero ngayon, susubukan pumush ni Pietro! And a good calculation na clear nila yung right side. Pero kaya ba nila i-clear si Kimbo na mula mid to B manggagaling ngayon. 31 HP remaining and so far, it's a 4v4. Good hold pa rin dito ng Cara House kahit pinasok talaga sila ng Unnights dito. Pero pagdating nga dito sa A, isa lang katapat niya which is si HDZ though. Pero inaantay natin talaga natin yung pagpapapak na ng HDZ dito pero mamaya na nangyayari. Pero nga si Dole kasi talaga nasa harapan niya at mapapatay pa niya yung isa, forcing them to put a 4v3. Kimbo is low, Rambo waiting for the perfect opportunity nga talaga na makakita nga siya ng isa papuntang B pero medyo malayo pa. Pero Rambo sumisilip-silip na. Pero hindi na makita yung isa which is si MKZ pero magpapakita ba sila? Rambo maganda yung position niya dito though, tamang crouch lang, tamang antay lang, pero in terms of utility, nagbatuhan na nga, so alam ni Ram na baka meron talaga mag-push sa kanya. Pero, meanwhile, look at Beck, medyo malayo pa. Medyo magandang lurk tong ginagawa niya. If ever nakapati siya ng isa, good opening na to for the side nga ng CRH kasi equalizer, nandiyan na, 3-3 na. Pero susubukan natin ni Beck makapasok. Makabuelo. Pagdating sa A-side dito dahil yung mga kakampi niya manggagaling from mid. They have to put pressure along here. Oh. Shady secures one at mukhang maganda ang hold mula sa side ng Cara House. And so far, this GR side has been difficult to penetrate. Yeah, which is yun din yung nangyari kanina ng first half. Nahirapan talaga ang Cara House dito na pasukin ang lungga ng Knights. Pero ngayon, Cara House, I think talagang napipigilan nila. Tulad na ginawa din talaga ng Knights kanina. Pero in terms of playstyle, parang mas solid yung side ng Cara House Esports kanina. 7-4. Rambo with the Hindi na kailangang i-repeat pa dahil si Kimbo. Andun yung bait and switch na ginagawa nila ngayon. They managed to pick off HDZ, removing at least one of the players. 5v4. MKZ. Sanay silang may Z sa dulo kung napapansin mo yan. Buti na lang si ZYK nasa umpisahan yung Z niya. Pero ngayon, pinasong top. MKZ with a peek. With a kill, Shady will fall down. Make that a 4v4 right now. Napakadami pang smoke dito na pwede ipakita ka dito ng CRH. Pero si Lucas muna makapos na isa. Si Pietro wala na. Pero this is a total na nga sa Knights. Kaya pa ba nila ito i-puncture nga yung Great Wall of CRH ngayon, which is si Kiko will catch one already. Good opening for himself. And yung A, medyo bumubukas na. Pero dito naman nga sa side ng CRH, matindi yung wall na pinapakita nga nila. Kasi si Dola dumediretso na. With that off angle na pwede na pasukin to. Okay, walang tao sabi nila. Pero oh no, si Kiko at saka si Dola pwedeng magkita. Dola, inabangan siya dito ni Kiko. It's just a matter of who's gonna get the timing. At mukhang si Dola pa din ang mananaig doon. 21 HP.
Diyos ko, minimum pa lang basang-basa na natin yung pwede mangyari. Dola, low on HP, waiting patiently sa loob. At yun na nga si MKZ with the swing, with the peak, with the kill again. Rambo doon naman remaining with an on a 1v2. Kaya pa ba niya? Nice smoke. Actually, ginagawa nga dito ng Unite, just trying to block the vision of Rambo dito. At alam na alam nila kung saan siya manggagaling. Ito na, pumapasok na siya. 30 seconds in, mga tropa, lahat sila kalmado lang nag-aantay na talaga sa pagpasok nga ni Rambo ngayon sa loob ng A. Pero ngayon, nagkita na sila. Sabi niya kay Beck, pare nandito pumapasok na. Rambo, magja-jump pa si MKZ? Yun ang tanong at yun na nga, nag-jump na nga. Si Beck, nasan ba? Yun ang tanong. Nasa may kanan lang niya pero wala pa siyang idea talaga kung nasa ba talaga yung kalaban niya. 12 seconds in, mga tropa. Kailangan talaga niyang kunin nga yung defuse pero nag-iingay lang sila. Nagpapalitan lang sila. At Rambo with a 1v2 clutch at nahuli pa niya. Kailangan niyang magpanggap ng matagal as a forklift doon para lang ma-secure yung round sana na yon. But CRH, despite having an AWM setup, alam pa rin niya, nabasa pa rin niya exactly kung paano aalamin ng Knights dito kung paano rin sila lalabanan. 8-4, almost a match point para sa kanila, pero hindi pa rin tapos to as Kiko shuts down 2. Makakasagot ng isa si Shady. It's a 4v3. Lumalaban pa rin ang UNK. At least si Francisco talaga bumabawi na, mga tol. Lucas and Kimbo muna mamamaalam pero CRH para ba nila mapipigilan tong push na ginagawa ng Knights ngayon. Dola, waiting patiently. Alam niya siguro na mayroong tao nga sa may harapan niya which is si MKZ yun. Pero nag-aantay lang sila. Meanwhile, from afar, that is Shady getting all the damage na ginagawa ng kalaban niya si MKZ. Nakabawi niya ng isa. 4v2, mga tol. At yun nga, Knights, magandang opening na to. Pero actually, disiplina pa rin sa side ng Knights na alam nila na lamang pa sila pero hindi pa talaga sila nagpupush kasi inaantay lang muna nila na makakapatas pa sila ng isa. Kasi malay mo, ito yung perfect opportunity nga na pumasok ka ang CRH kasi they need to force that 1v1 or 1v2. Napakadaming aggression mula dito sa UNK. Meron ding bumabaril sa likuran. At si Shady on, unfortunately, doesn't connect to anyone here. And alam, yung posisyon niya, quick rotation. Pagdating sa B site, naririnig din to ng CRH. Rambo has the AWM. Pag lumabas ka, aking kakaso nga lang, he misses the shot. And now, he has to reposition himself. Wait for Shady. Ang kaso rin, namatay din si Shady. Good kill by Beck though. On a 1 versus 4, Rambo, can you do it? Can you get that 1v4 clutch? Pero napakasakit na si AK kitapat mo. At sabi ni MKZ, nandito yung kalaban ko. So lahat ng mga players ng Knights, tara samahan niyo ko. Hirap nun. But right now, Knights, puso pa sila kahit papano. Score nila is 5-8. Tatlong diretsyon ng Knights. Mabago lang yung pacing nila. Pwede na. Pero meanwhile, Rambo will catch one, Bessie. A quick fight pagdating sa water. At si MKZ ang mawawala doon. Little bit of a damage pagdating kay Kiko. On the other hand, triple stack pagdating sa A. Medyo nag-aantay at nag-aabang yung dalawa sa mid, sa water. Let's see kung ano nga ba ang plano dito ng UNK. Drop C4 para sa kanila. Especially, kulang sila ng isang tao dito. Which is si MKZ pa rin talaga, which is sa pinaka-hard hitter nila, attacker nila, kumbaga. And for Knights, paano ba sila makakapag-open ng isang site? Well, tulad ng ginagawa ng CRH kanina, tara, palitan ng pacing natin, ubusin natin ng oras, wait for them na makabawi, wait for them na talagang mag-agre, ubusin lang ng pasensya dito, kumbaga. Pero yung utility play nga na pinapakita ng Knights, medyo hindi rin talaga natatamaan dito yung mga players nga ng CRH kasi medyo malayo sila, sobrang nag-hold back sila dun sa dulo ng site. Sa outskirts nga sila dito ng sites para lang walang makita at mapaisip pa rin tong UNK. Nasaan nga ba nagtatago? It's gonna be a quick retaliation once na pumasok sila sa loob o nang napili nilang site. And it seems to be A as they prep for that sa mga nades at sa mga smokes na nilalapag nila dito. 58 seconds para ma-plant yung C4. Meanwhile, ito na ata ang pinaka-safest play na ginawa ng CRH dito sa game na to. Dito kasi sila nagpapakita at all, pero si Kiko bigla na nawala. Dolo nakabawi pa. Pero yung mga players dito ng Knights, Diyos ko, talagang delikado sila kasi si Dolo nakakadalawa na Shady. Isa pa, si Beck na nakatira on a 1 versus 4 already. They know exactly kung nasa si Beck and Kimbo will get that head. And yun ang sinasabi nga natin. Isa na yun sa pinaka-safest play na ginawa nga ng CRH na hindi talaga sila nagpakita dito. Nasa likod lang sila ng site. Inaantay nila yung entry na gagawin nga ng Knights. Pagkatapos nun, tara, literal na crossfire yung pinakita nila.
Wala kang magagawa kung lahat nag-aabang sa loob ng site eh. No matter how much you wanna get a pick-off, it's not gonna happen. And speaking of pick-offs, si Lucas ang unang makakapitas. Si Kiko naman with 1 HP remaining onto him. And CRH, pinapaulanan sila ng bala. And suddenly, the hyper-aggression comes out and CRH wins the round and the game itself. Bessie I mean, matinding switch ng pacing yun Isipin mo, before that round, sobrang safe play nila. Then pagkatapos, sobrang aggressive na.